Sa ibang balita, inaantabayanan na ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema sa temporary restraining order na ipinalabas nito. Ito upang mapagpasya na ang kahinatnan ng nalalabing party list groups na tumakbo sa katatapos na 2013 midterm elections. May report si Noel Perfecto. Patuloy na binabantayan ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa temporary restraining order na pinalabas nito. Kaugnay pa rin ang proklamasyon ng nalalabing mga party list. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes na isumiti na nila ang kanilang komento na hinihingi ng kataas-taasang hukuman sa bansa, kung kaya't handa na sila sa anumang magiging resulta ng gagawing pagsuri ng Korte Suprema. Right now, we're not doing anything else. Tinukumpleto lang namin mga reports. Tinitignan ko yung random manual audit na tumutuloy-tuloy sa baba. Tapos humihingi ako ng feedback from the field kung ano ng mga nangyari. Matatandaan na kamakailan lang ay nagpalabas ng isang Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema matapos na magreklamo ilang mga party list groups hinggil sa pagsusuwa ng COMELEC. Samantala, tungkol naman sa 59 na mga reklamo o electoral protest na natatanggap ng COMELEC, agad naman pinag-aahatian na ito ng dalawang dibisyon ng komisyonado upang bigyan ng karagdagan pag-aaral at pagsusuri para matamo ang tunay na kasagutan sa mga ito. This election may not be a perfect one, but it is definitely an improved one from the 2010. And I think it should be considered successful in the sense that wala ka namang maririnig except for the same people talking about the same things. There's nothing new. Kumpara sa nakaraan 2010 national polls, sinabi na Chairman Brillantes at Commissioner Lucenito Tagle na inaasahang malalampasan pa ng Automated Elections 2013 ang mga protesta. Ngunit tiwala naman ang mga ito na mariresolbahan ng maaga ang mga nasabing electoral protests. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.